lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. Everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. Last Sunday, pinag-usapan natin yung payo sa mga naiinggit. Ngayon, ikalawang payo po natin, payo sa mga drawing na tao. Sorry guys. Ito mga masasakit to guys. Payo sa mga drawing na tao. Ano ba yung mga drawing na tao? Sila yung mga yung mahilig mga kung hindi natutupad. Pag-uusapan natin to ngayon, okay? Medyo masaya to ng konti kasi birang itapik to ng iba. Pero binabasag nito yung mga kulturang Pilipino na dapat medyo siguro panahon na para baguhin natin kasi naapektuhan nito ang relasyon natin sa kapwa. Again mga kapatid, disclaimer muna tayo. Ano man mga tinatapik ko dito, mga example, wala akong pinapatamaan kasi lahat ng ini-example ko dito ay base sa aking experiences sa mga nakaraan kasalukuyan. Mga kapatid, huwag niyo isipin na kayo yun. Kagaya ng sinabi ko, hindi ako nagpapatama talaga. Huwag niyo nang patulan. So, yung mga example ko galing doon sa mga experiences namin. Okay? So, ibig sabihin hindi kayo yun ha? Hindi kayo yun. Okay, so balik tayo ngayon sa usapan. Ito, matindi usapan natin. Payo sa mga taong puro pangako, drawing at laging late. Ayan, sa school. Ba't ganito yung topic mo? Pastor, ba't ganyan ang topic mo? Pastor, ano ka ba naman? Hindi, kasi nga real talk tayo, mga. Gusto ko ituro yung mga bagay na hindi tinuturo ng mga pastor.
Alam niyo naman, itong Bride of Christ, lagi tayong eye-opener. Hindi tayo yung nagtatapik ng cherry pick na parang menu sa restaurant na kung ano lang yung gusto nyong kakainin, kakainin nyo. 'Di ba? So, kahit mapakla, kainin po natin, salita po ng Diyos to. Sige, mag-start na tayo. Huwag na tayong magpaligo-ligoy pa. So, ang mga tao po, no, numero uno sa sakit ng mga Pilipino to, mga kapatid, Pilipino talaga tayo. Kung tayo mga Pilipino, alam natin na ang pinakasakit ng Pilipino, yung tinatawag na mahilig tayong mangako, mag-drawing, laging nalilate. Yan po yung tinatawag na drawing moment natin. Mahilig tayong pasikat. Yung iba pasikat, iba hindi naman sinasadya. Yung iba naman, hindi naman talaga sila aware na ganun pala sila. Tatlo lang naman yan nananadya, hindi sila aware, o talagang sakit na talaga nila na mahilig mangako na hindi natutupad. So pag-usapan natin, no, tandaan nyo mga kapatid, sa usapan sa Diyos, labas na ang Diyos dito, ha? Kasi lahat po ng ginagawa natin, there's no condemnation in Christ Jesus. Hindi na tayo ahatulan ng Diyos. Kung meron man tayong ugali na hindi maganda, hindi nahahatulan ng Diyos yun. Kung kasama sa ugali natin yung mga gantong ugali na mahilig tayong mangako na hindi natutupad, hindi na tayo hahatulan ng Diyos doon. Diyos ko pa mga kapatid, pinatawad na tayo. Okay, labas natin si Lord. Ang ating pag-uusapan dito, ano yung epekto nito sa kapwa mo at sa sarili mo. Okay, again, inuulit ko, ano epekto nito sa sarili mo at sa kapwa mo. Sa kultura natin na tinatawag natin itong Filipino time, okay? Pero sa Biblia, hindi ito biro at hindi ito culture badge, no? Ito po ay usapin ng tinatawag na integridad. Integrity ang pinag-uusapan dito. So, usapang integridad, ang maapektuhan nito, ikaw at saka yung kapwa mo, relasyon mo sa kapwa mo, yung tiwala sa'yo ng kapwa mo, yun ang magiging apektado rito Una, ano ba yung mga sakit, no? Yung pangako na walang gawa, yung mahilig mangako, hindi naman ginagawa. Ayon sa 1 John chapter 3, basahin natin, no? Verse 18. Mga anak, huwag tayo magmahal sa pamagitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamagitan ng gawa. Pag talaga dating sa kapwa talaga, kailangan mo ng works, mga kapatid. Sa Diyos, wala ng works kasi si Christ nag-work na. Pero sa kapwa mo, kailangan mo mag-work. Kailangan mong ipakita sa kapwa mo na gumawa ka para ma-please din ng mga tao. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga hindi magandang ugali ng ibang mga Kristiyano, yung sinasabi na I can please everybody. Hindi ko na kailangan i-please ang ibang tao, basta ang Lord nalulugod sa akin. Tingnan niyo yung mga ganong mentality, guys. Ano yun? Perverted yun. Sabi mo, di bali nang hindi malugod ang tao sa akin, basta ang Diyos okay ako. Una, ang tanong, dalawa yung sablay dun Una, ang tanong, paano mo nasabi na nalulugod ang Diyos sa'yo? Sa magitan ng iyong gawa, doon pa lang sablay ka na So malabo yun, Not by works nga para malugod ang Diyos sa'yo So hindi nalulugod ang Diyos sa'yo. Nalulugod lang ang Diyos sa'yo dahil kay Kristo kung tutuusin. Pangalawa, paano mo nasabi na hindi importante na malugod ang kapwa mo sa'yo? Ay, hindi importante yun. Ano resulta nun? Siyempre, magkakaroon ka ng problema sa kapwa mo. Kayo ba mga kapatid, gusto nyo ba na yung kapwa natin kiniinisan tayo? Pero ang nasasabi sa atin kapag talikuran, yun po yung mahirap Yun po yung pinaka-problema natin pagdating sa pakikipagkapwa. So isa nga dito yung mga bagay na di natin kayang i-manage yung ating oras sa pakikipag-usap sa tao. Halimbawa, may usapan kayo, Usapan nyo 8:00 ng umaga, dumating ka 8:00 ng gabi. Ay, Diyos ko, 12 hours nag-antay sa'yo yung kapatid mo. Di ba? So, ang problema ninanakawan mo ng oras yung taong kausap mo. At the same way, nawawala yung integridad mo. Mukhang walang nag-i-amen sa akin, Naku po, walang nag-i-amen. Walang nagpupuso, maraming galit na yata. Okay. Guys, huwag kayong magagalit sa akin. Walang magsasabi ng ganito, mga kapatid.
Naglakas loob lang ako. Okay? So, yun ang masakit sa ating mga Pilipino. Nakakalungkot tayo mga Pilipino. Ganyan po tayo. Ganyan po tayo lahat. At sama na ako, guys. Sama na ako. Sama na ako dito. Isasama ko ang sarili ko dito. Lahat tayo. Meron tayong pangit na ugali na mahilig din tayo mangako na hindi natutupad. Maraming ganyan. Sakit yan, mga kapatid. Kaya nga ina-address natin ngayong gabi. Okay, so pangakong na walang gawa. Next, ang punto kapag nagsabi ka ng oras at hindi ka dumating, salita lang yun, walang gawa. Oy, on the way na ako. Yung on the way mo, paalis ka pa lang. Pero yung kausap mo na andun na. Ayan. On the way na ako. On the way. Yung mga OTW na yan. Maraming kasinungaling dyan eh. Ay, on the way na ako. Pero kagigising mo pa lang. Di ba? Sabi ni Princess, on the way na pero naliligo ka pa. O, di ba? Yung mga on the way na yan ang sakit ng mga Pilipino. Tanggapin natin ang katotohanan, ganun tayo. Pero not knowing na ang nagiging problema niya mga kapatid, nasisira yung integridad. Kasi integridad ang pinag-uusapan dito. Okay. Okay. Alam nyo guys, mahirap ituro to kasi marami magagalit sa akin. Baka may sumama ang loob sa akin mga kapatid. I don't care kung sumama ang loob nyo. Sinasabi ko lang naman ng katotohanan, Biblia naman may sabi Basa pa tayo ng Biblia. Isa pa, yung pangako daw ay parang ulap. Sabi sa Kawikaan, tinan nyo, sinasabi ng Kawikaan. Basahin natin. Kawikaan. Pastor, bakit nag-Old Testament ka? Hindi ka nagra-rightly dividing the scripture? Hello, magre-rightly dividing scripture lang tayo kapag relasyon sa Diyos at gospel ang pinag-uusapan. Pero pagdating sa ugali at pagdating sa pakikipagkapwa at tungkol sa usapang makatao, buong Bible po dapat tayo. Okay? Doon lang tayo magdi-divide ng scripture pagdating sa gospel. Pero pagdating sa mga usapin ng bumumuhay bilang tao o bilang ugali, tingin tayo sa Bible. Sabi rito, sabi ng Kawikaan, ang taong puro pangako lamang ay parang ulap, hanging walang dalang ulan. Naranasan niyo na ba to guys? Uy, uulan ako, bilis, yung sinampay nyo, tabi nyo. Tapos maya-maya umaraw, hindi umulan. Di ba? Naranasan niyo yun. Yun daw yung mga ganun daw tao, sabi sa Kawikaan. Ganun daw yung mga tao. Yun daw mahilig mga ako, hindi naman tinutupad. Patay tayo dyan. Promise, sa linggo punta ako. Hindi naman pumunta. Di ba? I promise, punta ako dyan, 8:30. alas 10:30 na. Ay, nako, maraming ganyan mga kapatid. Ninanakawan mo ng oras yung mga taong kausap mo. That is alarming mga kapatid. So sana sa totoong buhay mga kapatid tayo ay kung meron mang ganyan, medyo siguro mag-isip-isip na tayo. Tsaka bukod doon, yung tiwala sa ng tao mawawala. Yun ang magiging problema po niya. Okay. So ano daw ang tawag doon sa mga taong puro pangako? Para daw siyang yung kukulimlim yung panahon, tapos hindi naman pala uulan. Ne-expect mo 'di ba kapag kukulimlim uulan, pero meron 'di bang panahon na kagaya ngayon January, meron mga akala mo uulan, di naman pala uulan, puro kulimlim lang, 'di ba? Ano sabi niya? Promise babayaran kita mamaya. Pera muna ng 500. Ay, Diyos ko, ingat kayo sa mga ganyan linyahan, guys. Ingat kayo dyan. Huwag kayong pabudol, okay? Okay. So ano yan? May usapan, may oras, may pangako, pero walang dumarating o maring late. Okay, pangalawa yung mamaya o laging parating na moment. Okay, ito yung mga OTW. Sabi sa Bible verse Kawikaan 27 verse 1, basahin natin. Alam niyo ang Kawikaan talaga ay napakalalim at marami kang matututunan kay kay Haring Solomon. Sabi ito, huwag ipagyabang araw ng bukas pagkat hindi mo alam kung ano magaganap. Huwag mo sabihin na sa susunod na panahon ay ganitong gagawin ko, magtatagumpay ako. Hindi mo hawak ang oras. Ito guys, makinig kayo. Ito pa. Ito. Marami nasisira ang relasyon dito sa mga Kristiyano. Guys, yung pangungutang guys. Ito huwag kayo ma-open Yung pangungutang, marami nasira dyan. Yung utang moment. Pangako, babayaran kita. Ang iniisip mo, kaya ni Lord to. Pero wala kang kakayanang bayaran. Tapos,
paano mo nasisiguro na mababayaran mo yung taong yun pag nangutang ka? Tingin din tayo rito sa gantong side. Pag tayo mangungutang, kaya ba talaga natin bayaran? O baka hindi na, 'di ba? 'Yun ang nagiging problema, maraming Kristiyano, ganyan ang mga karakter. Ngayon nilalantad na ng Panginoon na panahon na mga kapatid para pag-isipan din natin. Tsaka pangalawa mga kapatid 'no, hindi naman sa nangungusga tayo. Meron talagang time na kailangan mo mangutang, yes. So depende 'yun 'no, depende sa konteksto ng 'yun nangyayari. At di ko naman hinahatulan, hinuhusgahan yung mga 'yun. Pero much possible talaga kung kinakailangan, mamuhay tayo ng may tiwala sa Diyos. Kasi sinabi 'di ba sa Bible, yung mga Israel, sa mga Israel 'di ba, hindi kayo mangungutang kundi kayo pa magpapautang. Tingnan niyo 'no, yung pangako sa mga chosen one na mga tao, pinangako sa kanila yon. Gaano pa kaya tayo mga na kay Kristo na pinangakuan ng pabor ng Diyos kumpara sa Israel. Ang Israel pinangakuan sila na hindi na kayo mangungutang kundi kayo pa yung magpapautang. Kaya dapat talaga tayong mga Kristiyano, tingin-tingin din tayo 'no. Nangungutang ako, oo, pero binabawas-bawasan ko na siya. Ang ginagawa ko na lang imbes na mangutang, manghingi ka na lang. Usually ito nangyayari 'to sa mga kapatid, manghingi ka na lang. Kaysa mangutang, kasi mangutang mahirap, kasi mag-e-expect ka na babayaran mo. Kung manghihingi ka, at least honest ka na hindi mo kayang bayaran, nanghihingi ka lang. Ngayon, kung binigyan ka, salamat, kung hindi, 'di wag, at least hindi ka nangako. Kasi pinag-uusapan dito yung pangako, 'di ba? Makakabayad ka lang pa may source of income, pero kung wala ang income, agoy, thank you na lang. Lalo na kung wala tayong source of income. Mga kapatid, asa tayo sa Panginoon. Huwag nating ilagay ating sarili sa bingit ng kahihiyan at ilayo ang ating sarili sa mga bagay na alanganin, mga kapatid. Yun lang may papayo ko sa inyo bilang pastor, at nawa makatulong ito. No? At saka Biblia naman may sabi. No? So, yung mga word na konti na lang o kaya malapit na ako. Pero hindi dumarating sa oras, yung nagiging problema. Okay? Ito pa no, yung Filipino time versus Bible time. Sabi sa 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Kaya lang gawin ninyong lahat ng bagay na wasto at sa maayos na paraan. Lahat daw ng bagay, gawin daw natin ng lahat in order at sa maayos. Tingnan natin sa English. Sabi rito, let all things be done decently and in order. So, bagamat ang konteksto nito ay tungkol sa speaking of tongues, pero yung idea rito ay lahat ng bagay mga kapatid, iayos natin. Kasi nga, pag hindi maayos yung balik sa'yo niyan . Pero kung maayos ka, maayos. Ganun lang yung mga kapatid. Totoo yung sinasabi ni Pablo na what you sow is what you reap. Totoo po yun. Ito mga kapatid, kaya nga lang sa Old Testament pero tingnan nyo no, yung merong ugali kasi ang Diyos minsan na hindi tayo aware . Ayon sa mga ngaral or Ecclesiastes chapter 5 verse 5, mabuti pang wag ka ng mangako kaysa sa mga ngako ka na hindi mo tutupad. Uy, sakit nito . Babalik tayo rito no. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad. Hindi siya nalulugod sa mga taong mangmang. Mangmang ka pala pag mahilig kang mangako tapos hindi ka tumutupad. Yun sabi rito sa context . Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Pangako sa Diyos pala to. Okay. Ito usapang Diyos naman to. Huwag kang mangangako sa Diyos. Hindi mo naman kayang tuparin. Sa Diyos naman to guys . Pero makikita mo yung ugali ng Diyos. Ayaw niya talaga na mahilig kang mangako tapos hindi mo tinutupad. Wag na lang, huwag kang mag-set ng batas. Sabi ito, mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako ka na hindi mo tutuparin. So, Old Testament to, under the law sila, okay, pero makikita mo dito na merong idea ang Diyos na ayaw din niya, kung siya rin ang tatanungin mo, ayaw din niya ng mga tao mahilig mangako na hindi kayang tuparin yung mga sinasabi. So, ang dapat talaga mga kapatid ay tumingin tayo dun sa lugar na bago tayo magsalita, siguraduhin mo natin talagang kaya natin. Kasi kung hindi, manahimik na lang tayo. Alam niyo mga kapatid kung bakit marami mga taong mahilig mangako, hindi naman kayang tuparin. Kasi karamihan dyan lang naman pabida-bida, yung yabang lang. Alam mo yung mga ganun. Yabang lang kasi, nagyayabang lang na kunwari kaya niya.
Tapos pag pinagyabang niya, matutuwa sa kanya yung tao, enjoy niya. Yung moment lang na yun, na-enjoy lang niya, pinapalakpakan lang siya. Dahil meron siyang pangako. Pero sa araw, hindi naman nangyari. Maraming mga ganyan na kapag may deadline na parating na, nawawala na. Nagmi-missing in action na sila. Yung mga nangako sa inyo, bandang huli pag yung oras na ng araw na yon, yung pangako nila, tingnan nyo na nagmi-missing in action na, nawawala, 'di ba? Lumilipad kung saan-saan. Iba nag-e-excuse, so 'di ba? Bakit? Sakit kasi ng mga Pilipino 'yan, mga kapatid. Tayo mga Pilipino, tayo nga mga ngingas-kugon, yabang mentality, yun po yung nagiging problema ho natin eh. So, ano pa yung sinasabi ng isa pang verse? Yung nakikinig pero hindi naman ginagawa. Marami mga ganyan, yung oo lang pero hindi ginagawa. Sinasabi lang nila pero hindi ginagawa. May resibo tayo dyan sa James. Again, si James na naman ay may pangaral dyan. Ano? Alam naman natin si James ay kapatid ni Jesus. Matalas talaga ang bibig nito. So, stricto to, no? Sabi nito na mamuhay kayo ng ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadayan nyo ang inyong sarili. Tama, tama. Ang konteksto ni James ay hindi para maging matuwid tayo sa Diyos. Hindi usapang Diyos to, usapang tao to. Ever since pa lang, sa simula pa lang, ang pangangaral niya ay usapang pang-tao, relasyon sa tao, hindi relasyon sa Diyos. Kaya mga kapatid, huwag niyong didibdibin si James kasi ang lahat ng sinasabi niya ay payo sa mga Kristiyanong hindi naman pinapakita sa gawa yung kanilang pagiging Kristiyano. Kaya nga sa chapter 2, no, pinakita niya rin na patay ang pananampalatayang walang gawa. So yun po yung konteksto niya. Kaya itong verse na to, ang konteksto nito ay tungkol sa relasyon sa tao. Kaya kung babasahin natin to, mamuhay kayo ng ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay papakinggan lamang ninyo ngunit hindi sasagawa, dinadayan niyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig sang salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos tingnan ng mabuti ang sarili, umaalis, kinakalimutan ng kanyang itsura. O ibig sabihin, ito yung mga tao nga titingin na sa salamin, maganda yung pangako niya, pero pag alis niya, nakalimutan niya na itsura niya. Parang ganun din yun, nakalimutan niya na yung pangako niya. Kaya yun yung pinaka-konteksto nito. So maliwanag ang Biblia na pinapayuhan din tayo ng Biblia na para magkaroon tayo ng peace of mind, mapabuti ang buhay natin, umiwas tayo sa mga gantong mga gantong pinapasok natin na sitwasyon na wag tayong magse-set, wag tayong magbibigay ng kompromiso nang sa ganun ay hindi tayo ma-compromise. Kasi marami mga Kristiyano nako-compromise dahil lamang sa napasubo. Okay? Dahil lamang sa nadala ng emosyon o yabang kaya nakapangako tas hindi naman kayang tuparin. Okay? Kagaya ng pinost ko dati, no? Nangangako ako, hindi na ako mag-New Year's resolution. Kasi nga, hindi mo naman kayang tuparin ang New Year's resolution. Kaya huwag ka na mangako. Gawin na lang. Action na lang. Kung meron kang taong gustong pasayahin sa magitan ng iyong salita, supresahin mo na lang. Huwag ka na mangako. Kasi hindi mo alam yung mangyayari kinabukasan pag nangako ka. Hindi mo alam talaga. At yun ay magiging problema. Pastor, paano yan? Pastor, busy ako sa trabaho ko. Paano yan? Lagi akong pumapalya. Di huwag kang mangako. O busy ka pala eh. Huwag kang magbigay ng expectation sa tao. Pag tinanong ka, pwede ka ba? Naku, busy ako. Ganun na lang sabihin mo. Huwag ka na mangangako. Huwag la. Kasi kilala mo yung sarili mo, papalya ka. Kasi nga kagaya ng sinasabi ng Bible, kanina hindi natin nahawak ang mangyayari kinabukasan. So ano ang doon? Ano ang driven doon? Ang driven doon, maging passive ka, lalo na kilala mo yung sarili mo. Maganda siguro na kilalanin mo yung sarili mo kung ano yung kaya mong gawin. Tapos kung ano yung kaya mong gawin, maganda na lang talaga siguro para safe mga kapatid. Huwag ka na lang mangako. Gawin mo na lang. Ang pinaka-safe talaga mga kapatid, huwag ka na lang mangako. That is the best. Pinaka-safe sa lahat. Iwas pusoy, iwas problema sa tao. Okay? Okay. Ano ang bigay idea dito? Ang mga Filipino time ay hindi cultural pride. Ito ay ugaling pumapatay sa sa tiwala.
Nawawala ang tiwala sa'yo ng tao kapag, pinairal mo ang iyong pagiging Pilipino. Maraming mga Pilipino pinanindigan ng Pilipino nga sila. Pero tandaan po natin anak po tayo ng Diyos. Tayo po ang ilaw ng sanlibutan. May tungkulin tayo sa kapwa natin, sa kapwa nating Kristiyano at sa kapwa nating, tao o unbeliever man o hindi, na maging ilaw ng sanlibutan. Ang pagiging ilaw ng sanlibutan kasama dito yung hindi yung pagpapakita ng, gila sa tao kundi pag-iwas na rin sa mga bagay na ikakasama ng loob ng ating kapwa. Alam niyo yung mga ganyan, mga simple yan pero akala niyo okey lang. Meron kasing kapwa, meron kasing tao na sa kanila okey lang, meron talagang kapwa na karamihan naman ay hindi okey sa kanila yun. So ano ang mas safe lahat? Ang pinaka-safe sa lahat, pareho mong iwasan. Kasi anong epekto sa'yo nito? Ang epekto sa'yo nito, una, sira yung integridad mo, mawawalan ng tiwala sa'yo yung tao. Halimbawa, may usapin, ang tingin sa'yo ng tao, naku baka ma-late na naman 'to, 'wag na lang siguro o kaya 'di ba, iba na lang ang imbitahan ko. Yun ang epekto sa'yo nun. Hindi kagaya ng kapag meron kang, kausap. Alam niyo mga kapatid naranasan ko 'yan, yung, naranasan kong magpaasa at naranasan ko rin umasa ng hindi nangyari. Both, na una, ano yung naranasan ko na nangako ko ng 'di natupad o naranasan ko 'yan mga kapatid. Mahilig ako dati ng mga ako na hindi natutupad, inaamin ko 'yun, at in the past gano'n nga ako. Nakita ko yung consequence, eh. Yung consequence nawawala yung tiwala sa'yo ng tao, nasisira yung ano mo, yung, kredibilidad mo ba at integridad. Kapag may mga usapin, parang hindi ka maaasahan. Ay, hindi maaasahan 'to, laging late 'to, eh. May mga importanteng bagay. Yung minsan yung tao yung mag-a-adjust sa'yo at yun ang pinakamahirap. Pangalawa, naranasan ko rin na umasa, kapatid. Sa totoo lang akala niyo okey lang yun, hindi okey sa iba yun. Hindi siya okey mga kapatid, masisira at masisira kayo diyan. Ang mahalaga ron may natututunan tayo sa bawat sitwasyon ng buhay po natin at ang bigay diya diyan mga kapatid, mabuhay tayo na may payapa at maraming salamat sa inyong pakikinig. 8:37 PM, palakpakan natin si Lord. Okay, sa mga umattend, shout out kay Annabel Fernandez, Annalyn Domingo, Bunsoy, kay Kuya Harold ng, Did You Know, kay Kuya Herbs, yun. Si Inday Amombak, ito naka-record 'to sa YouTube, shoutout ko na kayo. Inday Amombak, Juban, Espina, Jonathan De Guzman, John Ray, Lara Butak, Kuya Marlo de la Cruz, yan. Maxima Banlawe, Palmonte, Priscilla Lustre o si Kuya Jimmy, Pastor Jimmy, si Richard Garrado, Rodrigo Alcantara, Ronilla Agan, Sister Rosana Madrid, si Rose Benaventura, Ate Rosie Cayanong, si Saturn Cute at si Cyril Romero. Shoutout sa inyong lahat at binabati ko kayo dito sa YouTube. Pwede na po kayong magsalita, hindi ako magtatawag, magsalita po kayo kung gusto niyong bumati, magpasalamat o magtanong. Sige lang, malaya po tayo. Go ahead, bukas na po yung mikropono, bahala na po kayo. Si Ate Mel, shout out, yung nanay ko sa Bulacan, nanay ko. Yung nanay kong mayaman, ayan. Di ba, Pastor, may nabanggit sa kawikaan ang sinabi ni Haring Solomon yata yun na pag nangako at di natupad, di ba isang mayabang? Di ba nabanggit yun? Opo, binasa natin kanina yan. Ayaw ni Yahweh ng mayabang. Oo. Baka tulog lang ako. Kasi kayabangan kasi yung kadalasan kasi yung symptom ng pangako minsan yabang lang, pasikat para masabi na matuwa sa kanya yung tao pero pag sa araw na mangyayari na nagmi-missing in action, yun yung sinabi natin kanina. Kasi pero mas madalas po yan dapat ang iniiwasan sa mga pastor, di ba po? Kasi po marami na po akong na-encounter na pastor na puro pangako eh. Mm. Opo, dahil particular po sa mga perverted. Madami po ako na yan na
No? Kasi hanggang ngayon yung bintana namin dito pinangakuan na ipagagawa niya hindi nagawa eh. Umabot na ng 2 years. Oo. Pero hindi ko na inasahan 'yun. Hindi ko na po inasahan 'yun. Pero okay lang. Opo. Sige po. Salamat, pero Sige, wala tayong magagawa, o perverted 'yun, gano'n talaga. o opo, Lumaki at ang bintana niyo naging pintuan na ata. Ano si Harold talaga, Sige, puwede na akong magtanong iba. Hello, Pastor. Hello po, go ahead, John Ray. Sige po. Magandang gabi po sa lahat. Nais ko lang magpasalamat, Pastor, Sige sa po. ginawa ng Diyos sa amin. Kasi mula't mula noong nalaman ko ano, yung truth po, sa buhay po ninyo. Maraming nagbago po sa aming buhay, pati yung pamumuhay namin sa biyaya ng Diyos. Kasi kahit na andito pa ako sa perverted na church, um, yung stand ko naman is full grace pa rin. Hindi naman sila hindi naman sila nagkumokontra sa akin. Sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Diyos, nakapag-share naman ako tungkol sa stand po natin, sa truth. Lalo na sa mga testimonies, hindi naman sila kumukontra. So, kasi andyan naman yung mga Bible verses. So, hindi sila kumukontra. So, nagpasalamat din ako sa Diyos kasi hindi sila kumukontra. Kasi wala kasi tayong physical church dito sa amin. So, Opo. kaya nga ah kasi ang word ni Jesus kahit nasa Matthew yun na kahit titipunin ka sa mga kanding, karnero ka pa rin. So, yun yung stand ko. Ah, Hanggang ngayon kaya sumasali pa rin ako sa church na 'to. Gusto ko rin na malaman nila yung truth. So, ginawa pa rin nila akong primary leader sa Mm. G12 pero gano'n pa rin hindi nila ako inalis, pastor. So, sa biyaya ng Diyos gano'n pa rin. So, nanatili pa rin akong matatag sa biyaya ng Diyos at saka sa turo po ninyo marami po akong natutunan. Lalo na sa mga tithing, pastor. Sa church namin hindi na ako nag-tithe. Kahit na hindi na-test ko talaga, pastor, na kahit hindi ka magbigay, pagpalain ka talaga ng Diyos. Kasi yung pamuhay namin ngayon, masagana, yung Amen. nakalipat kami. Saka Mm. may freedom talaga, pastor. Unlike nung mga nakaraan, yung mga nakaraang mga taon, sa puro pressure yung mga natutunan ko sa perverted church, puro pressure, laging may ganon, ganito dapat. So parang wala kang peace of mind. So ngayon parang ito na talaga yung totoong freedom na sinasabi ni Paul na Amen. nung namulat kami kasama yung asawa ko. Saka ito yung pamuhay namin, yung online ko, yung clients, hindi talaga ang Diyos talaga nagpo-provide. Totoo Mm. talaga yung you are highly favored. Kahit magbigay ka man. Ako nagbibigay naman ako yung mga walang pastor, yung mga mga yung mga nasa lansangan, yung sa market, yung mga gano'n nagbibigay ako sa mga nagtutulong din ako sa mga kapwa ko sa church, yung kasi yung online ko, nag-i-employ din ako ng tao. So, gano'n talaga, pastor, nga parang ang sagana ng buhay 'pag andiyan ka sa biyaya ng Diyos. So, ipasasalamat ko lang 'yun. Ah, Salamat din sa buhay niyo, pastor, kasi yung mga natutunan ko kahit hindi ako masyadong nagtanong, marami talaga akong natutunan. So, sa tulong sa banal na espiritu sa ah, pag pag ano niya, pagturo niya sa akin. Mm. So, marami talaga akong nalalaman ngayon. Kasi yung lalo na yung mga nakausap ko na mga mga kanding. Kanding naman talaga sila kasi may law pa rin. At Mm. tinuturuan ko sila sa mga bagay na
mga technical about sa salvation natin, sa mga tithings na hindi dapat ganon lalo na yung sa first fruit wala namang ganyan. Mm. So daming yung mga natutunan ko sa ano natin sa live natin. Tinuturo ko rin din sa kanila. So salamat sa Diyos. So hindi naman sila nag-contradict, parang namulat din sila. Kaso minsan hindi na sila namamansin. Pero okay lang. Ganun naman talaga. So lalo na yung sa James, Pastor, yung faith without works is dead. So action without yung faith without work yun nga. So lalo na Faith dami kasing yan, without issue sa action is church yan dead. So kana lalo na yan ang verse na yan, grabe yung issue na yan eh. So Gamit na gamit yan eh. kaya tinuro ko sa nila, basahin nyo ng context kasi malayo sa tinuturo nyo about salvation. Tungkol kasi sa salvation yung nila. So malayo talaga sa context. Kasi yung sabi, masasagaan kasi yung nila, Pastor, pang bulsa nila eh. Pag tinuro mo yung James 2, kasi sinasabi James diyan 2. yung yung pina-priority nila yung mga mga mayaman saka sa mga mahihirap. So may special treatment kasi doon sila nakakapira eh. Reality, present talaga yan sa lahat ng church. So, kailangan, dapat i-rebuke natin yan. Tuturuan natin sila na malaman yung katotohanan. So, ganun pa man, pasalamat ako sa Diyos kasi naiparating ko naman yung totoong turo ni James kung anong ibig sabihin ng faith without action is dead. So, ganun, Pastor. Without work is So, dead. salamat, Pastor. Yan lang Salamat po. siguro. Minsan lang ako nagsalita pero lagi akong nakikinig po sa inyo sa Salamat po. ating mga kapatiran. Marami po akong natutunan. Salamat po, Pastor. God bless. Salamat po. Enjoy your blessing. Pastor, ako, meron tanong. Sige po. Pastor, may nabasa ba kayo doon kay Pablo na doon sa sulat niya na sinabi niya na merong isang kapatiran na nakagawa ng masama sa kanya. Sinabi niya na binigay niya na siya kay Satanas. Ano po ba yung ibig sabihin nun? At saka ano po kaya yung masamang nagawa nun? Bakit sabi ni Pablo yun? Ayan Yung po yun. ibinigay niya. Opo, meron Yung po ibinigay niya. na siya sa kay Satanas ba? Yung ganun. Opo. Dapat kasi yung konteksto nun ang pinag-aaralan natin eh. Ang sabi niya sa nasa Korinto po yan. Na kwento ko lang no kasi mahaba yung context. Nasa Bible naman eh. Check nyo na lang. Ang nangyari niyan sa Korinto, sinulatan niya yung mga taga-Korinto na merong daw sa inyo na kapatiran na pumatol daw dun sa kanyang parang ganito yun, ano? Yung tatay niya, namatay yung nanay niya, yung tatay niya nag-asawa uli. Tapos, ang ginawa niya, pinatulan niya yung asawa ng tatay niya. Ganun yung nangyari. So, medyo galit si Pablo doon na dapat yung mga ganyan, kinakatuwapan nyo pa. Dapat daw kung ganyan, ibigay kay Satanas. Pag sinabing ibigay kay Satanas, yung sinabi sa konteksto na yun, hindi nangangahulugan na literal na ibigay kay Satanas. Ibig sabihin nun, kung ayaw magbago, di bahala siya. Parang buntot niya, sungay niya, hatak niya. Parang ganun yun eh. So, ang sinasabi doon ni Pablo, hindi literal na mapunta sa impyerno, kundi, basahin na nga natin. Wait lang Hindi ko rin matandaan, pero natandaan ko yun na ibigay na raw kay Satanas. Binigay niya na kay Satanas. So, hindi ko alam kung sa kanya may nagawang kasalanan. Kasi according to what you said, parang sa pamilya lang may nagawang masama. Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 5, verse 5 to 7, sabi rito, no, sa verse 1, nakarating sa akin ang balitang merong kabilang sa inyo na gumagawa ng immoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. O tama, yung madrasa niya kinakasama niya. Kahit ang mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakuha pa ninyong magmalaki, dapat sana'y mahiya kayo at malungkot. At ang mga taong gumagawa ng ganon ay dapat ninyong itiwalag.
Medyo mabigat ang RTPB, no, ang Tagalog. Kaya huwag kayo masyado magpapaniwala rito, no. Kahit na wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako ng espiritu na parang nariyan na rin ako at gumagawa rin ng hinatulan ko na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo nagtipon-tipon ng espiritu ko'y nariyan, sabi dito, ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang, ano daw, upang mapunta ba ng impyerno? Yan ay upang mapahamak ang kanyang katawan. Katawan lang daw mapahamak. Pero, at nang sa gayo'y maligtas ang kanyang espiritus ng Panginoon. So may kaligtasan. Ang sinasabi lang ni Pablo dito, mapahamak lang yung kanyang katawan. At maligtas ang kanyang espiritu. So ibig sabihin mga kapatid, walang kinalaman ng salvation dito ng pagsabi na ibigay siya kay Satanas. So ano yung ibig sabihin na ibigay ninyo kay Satanas ang taong upang mapahamak ang kanyang katawan? Ang ibig sabihin mapahamak ang kanyang katawan, ito ay nangangahulugan na sige, nangangalunya siya, hayaan mo siya. Gusto niya yun eh. Kasi pag talagang tao matigas ang ulo, ibigay mo. O edi parang 'di ba meron kayong anak na matigas ang ulo, ayaw sumunod. O edi hayaan niyo. O ganoon ang sinasabi ni Pablo, hayaan ninyo at magbabago din 'yan. Ganito ang message ni Pablo rito, no. Ibigay ninyo sa kay Satanas iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang sa gayoy maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, nandun pa rin yung grace ni Pablo na maligtas ang kanyang espiritu. Ibig sabihin, kapag ang tao kasi nadala at nagbago, maliligtas din yun. Okay, bigyan ko kayo ng halimbawa. Meron kayong anak na matigas ang ulo. Drug addict, no? Halimbawa, drug addict. Ayaw magbago. Kahit anong gawin mo, addict pa rin, bangag palagi. O yan, sabi niya ng magulang, sige, ibigay niyo na lang kay Satanas yan. Hayaan mo kung gusto niya kay Satanas o gawa mag-addict siya, ibigay mo. And tigas ng ulo eh. So ano mangyayari noon kapag hinayaan ng magulang yun, alam ng magulang niya na magbabago rin anak niya hanggang sa dumating yung oras dumating yung oras na nagbago rin ang anak. Bandang huli naligtas. Maraming mga ganyang istorya na naligaw ng landas, bandang huli nagbago. O parang yung alibughang anak. O bigyan ko kayo ng halimbawa, kwento ni Christ. Sabi niya sa magulang niya, kunin ko na yung ano ko, yung mana ko. Ano ginawa ng magulang? O sige, hatak mo, sungay mo, buntot mo. Ibigay kita kay Satanas. O binigay ko yung binigay niya yung kayamanan. Nagpakalayo-layo yung alibugang anak hanggang sa dumating ang oras na naghirap yung kanyang anak. Dumating ang oras na nangupahan na lang siya at nakitira at kumakain na lang ng kalimbaboy, etc. Doon niya na-realize na sa bahay ng tatay ko, kumakain ako ng tama, pero dito, mamamatay ako sa gutom dito. Ano yung nangyari? Naligtas ang kanyang espiritu. So magitan nung bumalik siya sa kanyang tatay, at sinabi na nagkasala ako sa inyo at sa Diyos, niyakap siya ng tatay niya. So yun ang sinasabi ni Pablo dito, ibigay niyo kay Satanas, hayaan niyo. At sabi dito, anak sa ganun, gayo'y maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Kasi mga kapatid, no, kung wala itong sentence na to, ng maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon, mabigat to na ibigay kay Satanas. Bigat na bigat. Pero hindi yun ang ibig sabihin ni Pablo. Walang kinalaman sa kaligtasan, walang kinalaman sa kaluluwa, o kaligtasan ng taong yun ang pinag-uusapan. Kasi sinabi nga dito, nang sa gayo'y maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. So Ate Rosana, na alam ko na po, nagiget nyo na po. Opo. Salamat po ulit. Okay. May tanong pa ho ba mga kapatid? Tanong pa ho kayo. Na-relate lang po ako dyan, Pastor. Na-relate lang po ako dyan sa tanong po ni Ate Rosana about yan. Yung 1 Corinthians 5:5 na yan. Parang kasi, Pastor, ginagawa na kasi yung panakti. For dalawang pastor po kasi ang nagsabi sa akin yan na talagang nakakasakit po nakakasakit sa tenga pa lang. Talagang masakit na tenga po. Yun nga, nabanggit ko na rin po yan sa mga previous ko po sa inyo, mga previous na tanong ko po sa inyo yan. And talagang parang sa pagkakasabi po kasi nila kasi, parang ginagamit nila yan para takutin nila yung mga members, which is hindi tama. Ginagamit na nila na parang pag hindi ka sumunod sa akin, ganyan ang gagawin sa'yo, ganun.
Parang alam pa naman yung word na ibigay ka kay Satanas. Parang parang siyempre, parang magugulat ka na lang na gano'n, eh. Mhm. Yun, gano'n pastor, eh. Gano'n talaga naramdaman ko no'n, eh. Kaya nung time na nakasali ako sa inyo talagang na-realize ko na hindi pala dapat. Yun lang po pastor. Amen. Kasi tinan niyo yung sinabi ni Pablo rito, no, to deliver such one unto Satan for the destruction of the flesh. Pag napahamak ang katawan, kapag na-realize niya yung mga masasakit na pangyayari sa buhay nila, tinan niyo yung sinabi ni Pablo dito, by the word itself. Maraming mga pastor, ginagamit itong special weapon para takutin yung mga miyembro nila. Meron akong ganyang pastor dati, noong time na gusto ko lumipat ng Love of Christ, sinabihan ako na ibibigay daw ako kay Satanas. Loko. Noon pa lang question na sa akin to, kahit bata pa lang ako no'n mga kapatid, kahit 15 anyos pa lang ako no'n, parang nagkakaroon na ako ng parang may mali. Hindi naman yata yung gano'n sinasabi ni Pablo. Pero kung titingnan niyo kung paano binigkas ni Pablo, grace ang layo niya, biyaya eh. Kasi sabi dito na ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang mapahamak ang kanyang katawan. So ano purpose para mapahamak ang kanyang katawan? Ano yung purpose at nang sa gayoy maligtas? So hindi ka pahamakan ng sinasabi ni Pablo dito sa taong to. Ano daw yung maligtas? Ang kanyang espiritu. Kailan daw? Ano daw yun? Sa araw ng Panginoon. Ano ba yung araw ng Panginoon? Di ba Judgment Day? That is Judgment Day. Araw ng paghuhukom. Araw ng Panginoon. So, ibig sabihin, maligtas. So, ang purpose ni Pablo kung bakit sinabi niya na ibigay kay Satanas yan, hindi lang nangangulugan na ibigay kay Satanas, kundi hayaan nyo. Ginusto niya yan eh. Hayaan mo matuto. Kasi tingnan niyo mga kapatid, no, ang tao talaga, kapag matigas ang ulo, hayaan niyo yung pagiging matigas ang ulo niya, matututo rin yan. Yun ang nakita ni Pablo. Yun ang foresight ni Pablo. Doon niya na-foresee na, ito mangyayari dyan kapag hinayaan ko to, magbabago rin to. Yun ang sinasabi ni Pablo. Pero yung mga pastor ngayon, iba eh, no? Ang mga pastor, panakot ito sa mga miyembro eh. Parang, alam niyo ba, parang panakot sa daga, para matakot yung mga daga, ano? Parang ganun ang mga turo nila. Not knowing na tayo sa panahon natin ngayon, nilantad na ng Panginoon sa atin na mali yung context. Hindi yun ang ibig sabihin ni Pablo. Si Pablo, grace ang kanyang pinaiiral. Pero yung mga pastor na to, hindi grace eh. Disgrasya ang gusto nila. Gusto nila na manatili yung mga miyembro sa kanila kasi tither ka, malakas ka magbigay ng tithes, mawawalan sila ng kita. Guys, negosyo yan Yung mga pastor na yan, puro negosyo yan. Ganyan-ganyan talaga sila. Pero tayo mga millennial, tayo mga Gen Z na pastor, na kabataan, na bagong usbong ng kabataan ngayon, hindi na tayo maloloko ng ganyan. Nasa modernong panahon na ho kasi kami mga pastor ngayon, kami mga batch namin ngayon. Hindi kami nagpapapaniwala sa mga ganyan turo ng mga matatatanda na. Kaya ginigising ko mga kapwa ko Pilipino, hindi nyo na kami maloloko. Hindi na ho kami mangmang sa salita ng Diyos. Alam na namin ang gamit ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kayo rin wag na kayo magpaloko sa mga ganyang pastor. Isa lang naman mga kapatid eh. Isa lang mga kapatid ng technique dito, pinaka-susi rito. Kapag ang pastor nagtuturo ng judgmentalism at nagtuturo ng condemnation, that is not a true gospel. Ang totoong gospel, purong biyaya. Okay? Biyaya, biyaya, biyaya dapat ang simbahan, hindi yung ganyan na nananakot. Pag ganyang nananakot, hindi yung galing sa Diyos, galing po yan sa ibang espiritu. Hindi po yan ang totoong gospel at hinatulan na rin ng Biblia ng mga nagtuturo ng maling gospel ay mapupunta ho ng impyerno talaga. Diyan po mabigat ang salita ng Diyos sa bagong tipan mga kapatid. So yun lamang po ang masasabi ko dyan mga kapatid. Ewan ko po kung nasagot ko po yung tanong niyo, Sister Rosana at kay Kuya Saturn. Pwede po magtanong. Sige kapatid na Richard, go ahead po. Ano po, may stand naman po ako when it comes sa justification po ng tao sa Diyos. But nais ko pong malaman po yung stand po ninyo when it comes po sa justification nga po. Ang stand nyo po ba sa justification ay ang justification ng tao sa Diyos ay isang proseso pa? O bahagi na ito ng tinapos ni Kristo sa krus? Kasi may mga naririnig po ko na
Actually nasa perverted po ito, pero yun nga, justification lang daw ang tapos na. Pero yung sanctification daw ay proseso pa rin daw po ito ng Diyos sa atin na binabago daw po tayo from glory to glory. I don't know kung yun po ba yung tamang explanation about sanctification. Which is kasi sa akin ang stand ko, tapos na rin po yun sa mata ng Diyos. Kumbaga sa mata lang ng tao, so isa siyang proseso. Pero sa mata ng Diyos, tapos na po yun dahil kay Kristo. We are sanctified kasi malinaw po kasi siya sa Hebrews chapter 10, verse 14. Ayun po. Pastor, gusto ko lang po magkaroon ng clarification or gusto ko lang rin marinig yung stand po niyo pagdating po sa bagay na yun. Thank you po. Okay, so pag sinabi hong sanctification, ang meaning po niyan, pinaging banal. Past tense po yun, sanctify. Bigyan ko kayo ng verse, no? Tingin tayo sa sinasabi ng Bible mismo. King James yun, ano? Sa King James tayo maghanap. Hanap tayo ng word na sanctify. O ito, Paul, sa New Testament tayo maghanap. Pag sinabing sanctification, it is God's work sa finished work of Christ. Sabi rito, no, wherefore Jesus also that might sanctify the people. Sanctify, paano? Paano naging sanctify your people? By works ba ng tao? By works ba nakalagay dyan? Hindi. With His own blood. Malinis ka na sa mata ng Diyos. So ano-ano yung mga pinagtuturo ng pastor na mga ano pa raw sa mata ng Diyos pero kailangan para ma-sanctify. Wala na nga, tapos na nga, knockout na eh. Ayan, no, sanctified ka na, you are already sanctified. Justified by faith. Kasi tinan nyo yung term, no? Ayun, tinuturo ng Assemblies of God. Meron silang tinatawag na 16 fundamental truths. Tinan nyo guys, sabi. Ayan, no, naniniwala sila sa sanctification. Sanctification is an act of separation from that which evil and dedicated unto God. Tinan nyo, no? Perverted talaga. Ang sanctification daw ay isa daw gagawin or an action. Act nga act of separation from that which is evil and of dedication unto God. Ibig sabihin, ikaw yung gagawa, ikaw yung magse-separate. Yan ang tinuturo ng Assemblies of God. Wherein, hindi naman po yun ang sinasabi ho ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, ang pagiging matuwid po natin ay nasa pananampalataya, wala sa gawa. Saan sa Bible yun? Basa tayo. Pilipos, chapter 3, verse 9. Ang sabi ni Pablo dito, no? Ang aking pagiging matuwid. Yung pagiging sanctified daw niya, yung pagiging matuwid. Pagiging banal daw niya. Ano daw yung pagiging banal daw niya? Ay hindi sa pamamagitan daw ng pagsunod sa kautusan. Ang linaw ng verse. So mali yung tinuturo ng Assemblies of God na to. Ang pagiging matuwid pala hindi sa gawa, kundi sa pananampalataya. Pero ang turo ng Assemblies of God, it is an act of separation from that which is in evil and dedication unto God. Para daw ma-sanctify ka. Tapos mali-mali yung mga verses nila. Ba't ko alam to? Dati akong Assemblies of God, matapang talaga ako pagdating dito dahil doktrina ko to na pinaglalaban nung araw. Pero hindi ganoon ang sinasabi ng Biblia. Ano daw, hindi daw pagsunod sa kautusan daw yung pagiging matuwid ni Pablo. Ano daw? Kundi sa panananalig kay Kristo. Ano yung ginawa ni Kristo? Pananalig kay Kristo. Ano ba yung pananalig, yung pananampalataya naman kay Kristo? Yung ginawa niya sa krus. Kaya sabi rito, no, ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat saan daw? Sa Diyos. Pero ang tinuturo ng Assemblies of God na to, ang pagiging matuwid daw nila, yung sila daw ay gagawa, act of separation. Na ang sanctification daw ay pagpapabanal, ay paghihiwalay mula sa masama at sa buong paglalaan ng sarili sa Diyos. Ay Diyos ko, Panginoon ko. Di by works nga sa kanila, ang sanctification. Pero ang tinuturo ng Biblia, iba. Ang pagiging matuwid daw niya ay buhat daw sa Diyos. Sa pamamagitan daw ng pananampalataya. Pero ang turo nila, sa pamamagitan daw ng act, paghihiwalay.
Ayan tanong, mga kapatid, kayo na humusga. Sinong paniniwalaan nyo? Yung sinasabi ng Biblia o yung sinasabi ng simbahan nyo? Kasi isang malaking insulto kay Kristo, yun sabi mo yung pag-iwas mo sa kasalanan at kabanalan ay parte ng iyong sanctification. And sinabi na nga ng Biblia, you already sanctified with Christ. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, linaw. Sabi rito, no, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging magawing matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Si Kristo ang susi para tayo maging matuwid sa mata ng Diyos, hindi yung sanctification mo na sinasabi mo. Ang character development ay para sa kapwa, hindi para sa Diyos. Ang pagiging matuwid po natin, totoo po yan, sa mata ng tao, hindi pa tayo matuwid. Kaya kailangan tayo maging matuwid sa mata ng tao. Pero pagdating sa Diyos, ang issue natin dito ay sa Diyos eh. Pag sa Diyos, matuwid ka na. Wala ka nang gagawin, kundi manampalataya na lang sa ginawa ni Cruz at ikay okay na sa Diyos, matuwid ka na. Pero totoo po yun, hindi tayo matuwid sa mata ng tao. Totoo po yun. Kaya nga tayo nag-aaral ng character development eh. Kaya nga yung tinuturo ko sa purpose-driven life, yung sinasabing character development doon ay para sa tao at para sa sarili mo, hindi para sa Diyos. So sa tingin ko, kapatid na Richard, na siguro paano nasagot ko po yung tanong niyo po. Ay, opo, Pastor. Salamat po. Tapos punta po kayo, Pastor, dun sa ano po, sa kung okay lang po, sa dyan po sa screen po ninyo, sa Hebrews chapter 10 verse 14 hanggang 17. Nasa mas magandang version nun pa sana King James. James, basahin natin King James. For by one offering, he had perfected. Ginawa na nga tayong perfecto. For them that we are sanctified. Ayan, no? So, yun Wala. po, Pastor. Sa kanila po, kasi kaya po nila nasabi daw na proseso ito ng Diyos kasi kumbaga ang Diyos po yung kumikilos ng pagbabago sa ating buhay. Kaya isa daw po siyang proseso. Kaya ang lagi kong tanong sa kanila, kung proseso ito ng Diyos at hindi ito kabilang sa tinapos na gawa ni Kristo, hindi ibig sabihin kulang pa. Ayun, tapos hindi na po sila nakakasagot. Kasi nga, hindi nagdi-divide ng scripture. Saan ba? Kaninong mata ba? Tingnan nyo, no? Dalawa lang naman yan eh. Mata ng Diyos, mata ng tao. Okay? Sa mata ng Diyos, hindi mo na kailangan ng gawa para ikaw ay mag-sanctified. Panampalataya na mo yung ginawa ni Kristo, si Jesus, ang magiging righteousness mo. Sa mata ng Diyos, sanctified ka na. Pero sa mata ng tao naman, iba. Sa mata ng tao, totoo na hindi pa tayo matuwid. Sa mata ng tao, it takes process. Pero huwag mong isama sa Diyos yun. Tingnan niyo mga kapatid, tinuturo naman talaga ng Biblia na kailangan mo maging matuwid. Sa mata ng tao po yun. Pero sa mata ng Diyos, hindi mo kailangan magpakatuwid sa mata ng Diyos kasi naging matuwid ka na kung na kay Kristo ka na. Yun dun dapat tayo maging malinaw mga kapatid. Rightly divide the scripture. Iba yung mata ng Diyos, iba yung mata ng tao. Ang problema sa mga perverted, nami-mix nila yung mata ng tao sa mata ng Diyos. Kaya akala nila, yung sinasabi sa Bible na mata ng tao, akala nila sa mata ng Diyos yun. So, yun na lang yung turo mo kapatid sa kanila na i-divide natin ang scripture. Oo, sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, perfect ka na. Dahil kay Kristo. Pero sa mata ng tao, totoo po yun na kailangan tayo nasa proseso ng pagbabago ng buhay natin. Sa ganun, maging maayos at magkaroon tayo ng peace of mind na pamumuhay. Yun po yung totoong tinuturo ng Biblia. Hindi sila iisa, dalawa sila ng substansya. Mata ng Diyos at mata ng tao. Okay, kapatid na Richard? Okay po, maraming salamat, Pastor. Kasi may kapatiran kasi tayo, nakabayayar din po natin, pero hindi pa po kasi kasali sa GC po natin at saka hindi pa po gano'ng nakakasama dito sa Google Meet. Mali sa akin sila nagtatanong about po sa mga grace perspective na mga preachings po. So may narinig kasi sila sa pastor na nagmensahe na yun nga, itinuro niya yung tungkol sa sanctification as a process ng Diyos sa tao. Na yun nga, ang justification tapos na daw, pero ang sanctification ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng Kristo ay on process.
which is yun nga ang stand ko, hindi proseso kundi tapos na sa mata ng Diyos. Kumbaga, yung pagiging matuwid natin dapat para sa tao, yun yung proseso na ginagawa natin. Kaya gumagawa tayo ng mga mabubuting deeds para maging matuwid tayo sa mata ng tao at hindi para sa Diyos. Kasi tapos na yun, magmula na sumampalataya tayo kay Kristo Jesus sa kanyang tinapos na gawa sa krus. Yun po yung binigyan kong linaw sa kanya. Pero ang sabi ko lang po, sabi ko, bukod sa stand ko, hihingi ako ng another stand sa mas marunong sa akin when it comes sa pagdi-divide ng scriptures. Kaya pastor, salamat po sa ano po ninyo, sa paliwanag po ninyo. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Talagang sa Diyos ang kapurihan. Glory to God. Kasi nga, yun yung talaga yung tinuturo ng Biblia. Yun ang katotohanan. Alam niyo yung mga perverted, hindi ko rin naman sila masisisi kasi nga, ligaw din sila. Kaya nga nandito tayo, yun nga yung trabaho natin, tayo mga nasa full grace, ipaliwanag sa kanila, kailangan nila mag-divide ng scripture. Kasi pag hindi sila magde-divide ng scripture, maliligaw at maliligaw talaga sila. Kasi nga, marami silang mga ina-apply na akala natin iisa lang. Pero kung nagdi-divide tayo ng tama, may intindihan natin na ay, sa mata pala ng Diyos, okay na pala ako. Ang problema pala sa mata ng tao, yun pala yung sinasabi ng Biblia. Yun yung sinasabi ni James, yun yung sinasabi ni Peter, na maging matuwid tayo sa mata ng tao. Si Pablo, ang tinuturo niya, maging matuwid tayo sa mata ng Diyos, sa magitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya kung mapapansin nyo, magkaiba ng turo si Pablo at sa mga ibang mga disipulo. Kasi ang mga disipulo, nakapokus sila na maging righteous tayo sa mata ng tao. Pero kay Pablo, iba. Ang pinapaliwanag ni Pablo dito, sa mata ng Diyos, ito ang righteousness. Okay, so dapat nila maintindihan yun. Rightly dividing the scripture, pati mga apostol, i-divide natin. Sa mga hentil kasi, palibasa wala tayong kautusan, kaya hindi kautusan ang tinuturo ni Pablo sa atin, kundi kahabagan, kundi biyaya. Kaya ang turo niya sa mata ng Diyos, okay na tayo. Manampalataya lang tayo kay Kristo, okay na tayo mga hentil. Pero yung mga Hudyo ng panahon na yun, meron talagang konting works ng konti kasi nga, alam nyo naman, sanay sila sa works. Okay? Pero ganun pa rin ang kaligtasan sa kanila, pananampalataya pa rin kay Kristo. Kasi nga, itong mga disipulo na to, may agam-agam pa sa works, kaya hindi nila maiwasan na magturo at sumulat ng mga sulat sa mga kapwa nilang Kristiyanong Hudyo na may works. Pero it doesn't mean na yung works na yun ay para sa Diyos. Iba kasi ang konteksto ni Pablo kumpara doon sa mga disipulo ni Kristo. Yung mga disipulo ni Kristo, nakapokus sila sa righteousness sa mata ng tao. Hindi nyo ba napapansin sila Pedro, sila Juan, sino ba? Sila Santiago. Ang focus nila, maging matuwid sa mata ng tao. Si Pablo lang ang nag-iisang apostol na ang pagiging matuwid ay sa mata ng Diyos. Yun po dapat nating maintindihan by rightly dividing the word of truth at pag-aaral mismo ng Biblia, mga kapatid. Okay? Okay. Kaya pag sinabi ni Pablo na sanctification sa Diyos yun. Pag sinabi ni James na sanctification sa tao yun. Kung may nasabi nga si James na ganun. At saka wala sa Biblia, wala kayong makikita sa Biblia na sinasabi na ang sanctification ng Diyos ay nasa proseso. Unbiblical, ipakita nyo ang resibo nyo, pakita nyo saan sa Bible na ganun ang sinabi na ang sanctification ay nasa proseso. Wala kayong makikitang ganun. Unbiblical ang mga tinuturo nila. Ang sinasabi ng Biblia, eto, tayo ay perfect na, sanctified na. Pag sinabing sanctified, past tense, tapos na. Naka-eros tense yan sa ano. Okay? Sanctified nga, hindi naman to sanctify hindi naman being sanctified, hindi. Sanctified past tense. Yun ang dapat natin maintindihan, mga kapatid. Yan po yung totoong gospel. Okay? Good evening, Pastor. Sige, kapatid na Rodrigo, go ahead. Nagulat ako. Sige, go ahead. Ano po sa New Covenant po, applicable po ba yung tinatawag na baby Christian? Kapag siya po ay nagkakasala pa, mga ganun po ba? Kasi yung babe Christian, alamin natin sa Biblia kung sino ba yung tinutukoy na baby Christian. Sige po, Ito Pastor. ba yung mga walang alam sa Bible o merong binabanggit si Pablo na tamang interpretation kung ano ba yung baby Christian?
Sabi rito, 1 Corinthians chapter 10 verse 10. Ito yung sinasabi ni Pablo na baby Christian. Okay? Ano daw yung baby Christian? Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang taong nagtataglay ng spirito. Kailangan kausapin ko kayo na bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at sanggol pa sa pananampalataya. So dito nabanggit yung babe in Christ or babe in faith in Christ. So dito nakuha yung word na baby Christian. Ano ba ang baby Christian? Sabi rito sa verse 2, gatas ang ibibigay ko sa inyo at hindi sa matigas sa pagkain sapagkat hindi ito kaya iyon subalit ngayon hindi pa rin inyo kaya. Ang pagiging baby Christian ba ay yung bang kakulangan sa kaalaman ng salita ng Diyos o immatured ba ang ano ba? Ano ba yung binabanggit ni Pablo? Kasi marami mga interpretasyon, marami mga pastor na pag sinabing baby Christian, sila daw yung mga matampuhin, sila daw yung matitisurin, etc. Yung ba ang sinasabi ng Biblia na baby Christian? O baka iba yung sinasabi ni Pablo na baby Christian? Basahin natin yung sumunod. Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ano daw yung nananaig sa inyong laman? Ang inyong, eto, ang linaw ng baby Christian, no? Pag-iinggitan at pag-aaway-away, palatandaan na makasanlibutan pa kayo. Kapag sinasabi ng isa na ako kay Pablo at ang iba ay ako kay Apollos, hindi ba't palatandaan niya na kayo namumuhay pa sa laman? Ano daw yung namumuhay sa laman? Ito yun, no? Ayon sa laman. Ano daw yung ayon sa laman? Sila yung mga sanggol pa sa pananampalataya. So, variable, pag sinabing nasa laman, ibig sabihin nun, mga sanggol pa sa pananampalataya, sila yung mga baby Christian. Paano daw maging baby Christian? Ang sabi rito, by context yun daw pag-aaway-away at pag-iinggitan ay palatandaan. Kaya kapag kayo sa simbahan nag-aaway-away, lumalabas, kayo yung baby Christian. Yun pala ang definition ng Bible. Ito yung mga baby Christian guys, oh. Nangyari to di ba sa atin dati, no nakaraan? May mga nagkampi-kampihan, di ba, ng mga pastor, o mga nagkampi-kampihan kung kanino silang kumakampi. Ito yung nangyayari, oh. Sino ba si Apollos at si Pablo? Kami mga lingkod ng Diyos. May nagsasabi na ako kay Pablo, ang iba kay Apollos. O di ba nangyari yan dati? Sino ba si Apollos? Sino ba si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos sa kinakasangkapan niya na ako nagtanim, sa Apollos sa nagdilig, sapagkat nagtanim, etc. So ano ibig sabihin nito mga kapatid? Ang baby Christian na sinasabi ng Bible, yung mahilig makipagkampi-kampihan. Yun ang big idea doon. Kaya kung masyado kayong kampi sa pastor, tapos pinag-aaway niyo yung kapwa niyo pastor, assistant pastor laban sa kapwa pastor, pinag-aaway niyo, baby Christian para kayo. Yan ang totoong baby Christian na sinasabi ng Bible. Hindi yung wala lang alam sa Bible, hindi nakaka-attend, baby Christian na. Hindi ganun ang sinasabi ng Bible. Kaya iburay na natin sa vocabulary natin na ang baby Christian ay ganun. Ang baby Christian, kapag nakikipagkampi-kampihan, nagiging sanhi ng awayan sa simbahan, yan daw ang baby Christian. Kapatid na Rodrigo, yun po ang masasagot po natin sa tamang gospel. Malinaw po, Pastor. Akala ko kasi yung kakulangan sa bunga, mga ganun. Kakulangan sa kalaman sa Bible. Hindi po. Kasi na ituturo nila eh. Hindi po. Sige po, Sabi niyan sa Pastor. Bible na may sabi, na ang pag-iinggitan sa simbahan at awayan sa simbahan, sila daw yung mga baby Christian ayon sa Bible. Sige po, Pastor. Salamat po. Napakalinaw po. Okay po. Salamat. Sabi ko sa inyo mga kapatid, ang tinuturo ng simbahan na to, laging baligtad sa tinuturo ng iba. Kasi titingin kasi tayo mismo sa sinasabi ng Biblia, hindi yung sabi lang ng pastor. Kasi karamihan sa mga simbahan ngayon, sabi lang ng pastor yung tinuturo. Sabi lang ng superintendent yung tinuturo. Pero hindi sinasabi ng Biblia. Ngayon, maliwanag sa atin, ang pagiging baby Christian ay kapag kayo ay nakikipagkampihan, nag-aaway-awayan sa simbahan, yun po ang baby Christian. Hindi yung porke wala ka pang alam sa Bible. Hindi yung porke ikaw ay mga ugaling hindi maganda, baby Christian. Totoong binanggit ang baby Christian pero mali yung definition ng iba. Sige lang po, tanong lang po kayo. Sister Annalyn, go ahead po. Titus 2:11. Okay, basahin ko lang. Ano kaya tanong mo rito? Titus chapter 2 verse 11. Sapagkat nahayag ang kagandahan ng loob ng Diyos nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ng makamundong pamumuhay
at damdaming makalaman upang makapamuhay tayo ngayon na may pagpipili at matuwid na karapat-dapat sa Diyos. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran. Tingnan natin sa King James, minsan ito mali-mali grammar. Teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously in God in the present world. Tama, sa biyaya ng Diyos. Bunga po ito. Kasi maliwanag naman yung Bible verse eh. Sapagkat na mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdulot sa atin ng kaligtasan sa lahat ng tao. Tama po yun. Ito yung una niyang sinabi. Okay? Na umiral muna ang kaligtasan dahil sa biyaya. At dahil sa biyaya, ano resulta dahil sa biyaya ikaw naligtas? Ano yung mangyayari sa iyo noon? Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ng makamundong pamumuhay. Doon mo marirealize yun na dahil pa sa pala sa biyaya ng Diyos, dahil sa libreng kaligtasan, ano mangyayari sa iyo? Matututo kang gumawa ng mabuti. Pareho siya ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Na dahil sa biyaya kayo'y naligtas sa magitan ng pananampalataya at hindi dahil sa iyong mga gawa. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Pagdating ng verse 10 nun, sabi nun, kaya nga iukol ninyo ang panahon sa paggawa ng mabuti. Same manner of arrangement of Christian living. Naligtas ka muna bago ka gumawa ng mabuti. Ganito rin dito. Ito, 11, naligtas ka muna sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nagdulot sa inyo ng kaligtasan ng lahat ng tao. So naligtas ka muna. Ano susunod? Ito daw yung magtuturo. Ano yung magtuturo? Yung kagandahang loob ng Diyos, yung kaligtasan mo. Nung naligtas ka, ito yung nagturo sa iyo upang talikuran ng makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo na ayon sa at may pagpipigil at matuwid na karapat-dapat sa Diyos. Bunga. Ang pinag-uusapan dito, hindi ito yung kaligtasan. Bunga. Kasi nga sinabi na nga ng 11 na nagdudulot ng kaligtasan ng tao ay yung kagandahang loob ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. So walang mali sa verse na to at walang dapat ikalito. Habang iniintay natin dakilang araw ng ating inaasahan, ito ang pagbabalik o araw ng rapture. Kumpleto, Ricardo's to, no? Naligtas ka muna dahil sa biyaya, tapos dahil sa biyaya, matututo kang gumawa ng mabuti. Pagdating ng verse 11, habang daw nag-aantay tayo ng second coming of Christ. So, sa tingin ko, walang problema kapatid ang verse na to. Hindi ito dapat gamitin ng mga perverted. Kasi maliwanag yung 11 eh. Nagtasan muna bago yung mabubuting gawa habang nag-aantay tayo ng second coming of Christ. That is the message of these verses, kapatid. Okay? Sister Annalyn, nasagot ko ho ba kapatid? Kahit mag-type ka lang. Ayun, nag-type na pala siya. Salamat po, Pastor. Okay. Good. Salamat po, Sister Annalyn. Pasensya ka na, hindi maayos yung ating audio. Kaya sige, Sister Annabel Fernandez. Pastor, pakipaliwanag po ang 1 Corinthians chapter 16, verse 37 to 38. 1 Corinthians. Okay, at ang itinanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi tulad ng butil ng trigo at ng binhi. Ang Diyos na nagbibigay ng katawan sa binhing iyon, ayon sa kanyang kagustuhan, bawat binhi binibigyan niya ng angkop ng katawan. Tingnan natin yung konteksto. Ang konteksto kasi dito is about resurrection. Kasi kung babasahin natin yung 35, subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? So yun yung konteksto. At sinabi naman ni Pablo, hangal hindi mabubuhay ang bining tinanim hanggat hindi iyon namamatay. No, tama. Kailangan mamatay para mag-resurrect. Okay? Paano kayo re-resurrect? Sa ba kayo nakakita na resurrect hindi namatay? So tama yung sinasabi dito. Kailangan mamatay muna para ma-resurrect. At ito nga yung sinasabi ng 37, at ang tinanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi, tulad ng butil ng trigo o ibang mini. Ibig sabihin, kailangan mamatay. Ang resurrection ay nangyayari by nature. Yung mga patay. Walang nire-resurrect na buhay. Ba't ka pa nire-resurrect? Buhay ka naman pala. So, ang nire-resurrect lang yung patay. Kaya yung sinasabi rito, babalik ka sa binhi,
Yung binhi, natatawa ako sa mga sinasabi ko. Okay, verse 38, ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan, bawat binhi binigyan ng angkop na katawan. Hindi pare-parehong laman ng sinilikha na may buhay, iba naman ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang mga ibon. So it's all about resurrection ng pinaka-konteksto nito mga kapatid. Nandito na rin yung mystery ng rapture, isang hiwagang sinasabi ko na lahat tayo babaguhin sa isang sandali, isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. So it's all about resurrection po ito. So yun po yung tamang paliwanag doon kapatid. Sige po, kapatid, go ahead po. Pero hindi po related sa ano natin. Sige Ano po, yun? kahit ano po. Ang tanong ko po kasi 'di ba po second coming ng Panginoon, which is yung sa tapos na ng rapture. Sabi po sa Biblia kasi kasama yung mga na-rapture. Papasok na sa millennial kingdom pa po, pastor. Siyempre, naalala ko lang kasi po yung sabi nyo, ang magkakasama tayong mga na-rapture sa mga sa mga mortal, sa mga immortal, magkakasamang mamumuhay Mhm. doon sa millennial kingdom. Mhm. Ang tanong ko, saan po ang tirahan ng mga immortal? Kasi siyempre, pag may langit, ay may lupa, mayroong langit. Di po ba? Saan po ba yung tirahan nun? Sa langit po ba? O sa lupa rin? Okay, salamat po. Mahabang usapin to mga kapatid, no, sa katapusan ng Mundo series natin, pero bigyan ko kayo ng quick logic, diretsang sagot, walang paligoy-ligoy. Ito po yung sagot po natin. Sa dispensation po ng second coming of Christ, after ng pagdating ni Jesus Christ sa lupa, kasama tayong church, maninirahan tayo dito sa lupa. Itong mundo na to. Yun po yung una. Kasi, tinan nyo pagkatapos ng Great Tribulation, maraming mga theory, di ba? Rapture muna, meron naman mid-trib, meron naman pre-rat, merong etc. Pero doon tayo magsimula sa second coming of Christ na after 7 years. Pagdating ni Christ dito, lilinisin niya ang buong daigdig. Itong daigdig na to, itong earth, itong planetang to. Ito mismo kinatayuan natin. Babaguhin to ni Christ. Tayong mga glorified body, tayo yung mga immortal na tao. Titira tayo baka sa Jerusalem din or kalat tayo sa buong mundo. Kasi bilyon-bilyon tayong mga tao nandito. Pero din tayo ng iba nasa langit, kung saan. So, walang specific. Sa millennial, sa 1,000 taong paghahari ni Kristo. After 1,000 years, pakakawalan si Satanas, dadayain ng daigdig, tapos doon yung tinatawag na Gog and Magog war, hanggang sa tupukin ng Diyos ang tao sa magitan ng apoy. Tapos diyan matatapos si Satanas, matatapon na siya sa impyerno, pati yung mga tao, final judgment, huling paghukom. Ngayon, sa new heaven sa bagong langit at bagong lupa, ang sabi kasi sa Revelation, yung langit daw, magsasama na daw yung lupa. Ibig sabihin, tirahan ng Diyos ay kapiling na ng tao. Ibig sabihin, kapatid, wala na sa langit yun. Lupa, bagong planeta, bagong earth. Kaya yung tayo, mga immortal na tao, nakatira tayo sa New Jerusalem. Yung lungsod na bumababa mula sa langit. Tayo yon, yung bride, sinabi sa Revelation chapter 21. At yung mga immortal na tao nasa iba't ibang bansa. So ibig sabihin mga tao na mga immortal na tao, nakakasalumuha pa rin natin yun. Nakatira lang tayo sa New Jerusalem. Pero pwede naman tayo siguro na maglakwatsa kung saan. Mag-i-exist pa rin tayo kung saan panig ng bagong daigdig. Okay? So yun lamang po yung ang sagot ng kapatid. So anong big idea? Wala na hong langit kasi yung langit at lupa nagsama na po. Ibig sabihin po, pastor, halimbawa, nangyari yung pwede po akong mamasyal dito sa Palawan. Madiditik pa rin po ba ang lugar ko at panahon na yan? Sa dalawa ho yung panahon na yun Sa lumang daigdig sa 1,000 taong paghahari ni Kristo, pwede. Kaya nga ako, pag nag-second coming, babalik ako sa bahay na to. Titingnan ko yung mga robot ko, baka buhay pa. Baka buhay pa sila. Baka hindi pa nasasabugan ng nuclear bomb.
Totoo po 'yon dito sa lupa. Pero sa new heaven and new earth, bago na po 'yon. Nandun pa rin ang Pilipinas, baka iba na yung mapa, iba na yung lugar. Pero sa second coming of Christ, during millennial kingdom, 1,000 taong paghahari ni Kristo dito sa lupa, oo naman, mai-enjoy pa rin natin ang pagpunta dito sa lupa. Pagkatapos ng mag-second coming of Christ, bababa rin tayo dito sa earth, maghahari tayong kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Take note tayo, 1,000 taon yun. So, ibig sabihin, 1,000 taon pa tayo dito. Mas Yan. pinakamatagal na buhay pa natin kasi na nabubuhay tayo sa daigdig. Dito sa daigdig, 70 years lang, patay na tayo eh. Pero ito, 1,000 taon tayo na sa daigdig. So, may enjoy natin ang Malabon. May enjoy ko pa rin itong Malabon ng Valenzuela. Mapupuntahan ko pa rin ito. Okay, so mga kapatid, yun po yung exact sinasabi ko ng Biblia. Matatandaan pa rin kaya natin yun po, Pastor, kung halimbawang mangyari ng time na yan na Wala ho tayong makakalimutan, kapatid. yes. Wala ho tayo, hindi po ganun ang Diyos. Ba't ka pa nilikha? Kung makakalimutan mo lahat, mali yung tinuturo ng ibang pastor na kapag daw sa langit nakakalimutan mo na lahat. Hindi po totoo yun. Kasi paano ka kakatulan sa Bema Judgment kung hindi mo maaalala yung mga ginawa mo sa lupa? Oh, yun yung common sense doon. Pangalawa, bakit nilikha ka pa ng Diyos kung babaguhin niya yung isip mo? Paano mo mai-enjoy yung kaligtasan na meron ka na ginawa ni Kristo sa buong buhay mo nung nasa lupa ka pa? Paano mo mapapasalamatan ng Diyos doon kung nakalimutan mo lahat? Pero isang bagay lang sigurado ako, naniniwala ako na makakalimutan natin. Alam niyo kung ano? Makakalimutan lang natin yung feelings natin sa opposite sex natin. Mawawala yung yung pagnanasa ng laman kasi mawawalan tayo ng kasarian. Mababago lang yung ating damdamin sa ating, diba, kung may asawa ka, no? Mawawala yung feelings mo doon, magiging kapatid na. Okay. Pastor, halimbawa, meron akong pwede, Pastor. Halimbawa, Pastor, napagpintangan ka. Na talaga namang yung ebidensya talagang nakatutok talaga sa iyo na ikaw talaga yung pinagbibintangan. Pero talagang totoo naman na hindi ikaw. Kumbaga, ano po ba yun? Makikita din po ba yun? Mabibigyan po ba ng katarungan yun? Dahil sa sulo ka lang umiiyak. Parang gano'n. Opo, Praise the Lord. opo, maano po yun. Malalantad po yan sa Bema Judgment. Ano, Pakakaharap po ba yung taong gumawa ng masama sa iyo? hindi po, makakaharap po niya ang Diyos mismo sa final judgment. Siyempre, ano po. Opo, alam po natin yun. Pero ibig sabihin, dahil kasi po judgment po, parang 40 yan, di ba? So, kumbaga may akusado at saka may depend. Di ba? Parang gano'n, parang 40. So, kumbaga nandun yung dalawang party. Ganun po ba o hindi? Ipapakita lang ng Diyos po yun sa kanya. Tsaka pangatlo, kapatid, wala ho sa Bible eh. Yung imahinasyon po natin ay wala ho sa Bible. Basta ang ano dito, haharap po tayo lahat sa Diyos. Ibig sabihin, pag haharap po tayo sa Diyos, hindi na kailangan pang humarap si Sister ganto. Para Hindi gumawa na masama sa iyo. Kasi nga po, Pastor, syempre, di ba? Tama ako. Yung mga ganun. Hindi po. Wala na yun, wala na. Hindi na po. Wala na ho dapat tayong patunayan po doon na tapos sino yung tama kasi hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos po kasi natin, ang ginagawa niya, individual po ang judgment po sa bawat tao, lalo na sa mga unbeliever. Ngayon, sa kapwa mo Kristiyano, sa Bema Judgment, sigurado doon tayo magkakaharap-harapan. Yung mga hindi nagkakasundo sa lupa, ay aayusin po ng Diyos doon. Kaya po magkakaroon ng Bema Judgment, hindi para ipahiya ang bawat Kristiyano, kundi para sa magkaroon ng reconciliation. Kasi tayo mga magkakapatid sa Panginoon dito sa lupa, hindi maiiwasan na makamatayan natin yung mga sama ng loob natin sa kapwa nating kapatiran, tsaka yung mga unresolved offenses natin. Kaya sa Bema Judgment, possible na doon tayo hahatulan ni Kristo. Hindi nga lang ako sigurado kung kailangan pa tayo magharap-harap o hindi, o kailangan talaga na magharap-harap. Pero maliwanag doon na ipapakita ng Panginoon yun, nahatulan tayo ayon sa ating mga gawa, at tayo hahatulan niya hindi para parusahan, kundi para bigyan ng rewards. Pero yung mga unbeliever, hahatulan sila hindi para bigyan ng rewards, kundi para dalhin sila sa impyerno. Ganun lang po yung pagkakaiba ko natin.
Salamat po, Pastor. Okay, so okay. Dito sa lupa yung Bima Judgment, guys, hindi tayo sigurado. Salamat. Okay, so maraming salamat mga kapatid. Kung wala na ho, tayo po ay magko-closing prayer na. Salamat po sa inyong pag-attend ngayong gabi. Nawa ay may natutunan po tayo. Palakpakan natin si Lord. Pumalakpak po tayo sa Panginoon. Tinatawagan ko po si Pastor Harold. Nandiyan ba si Pastor Harold? Ayun. Pastor Harold, active ka ba? Pwede mo ba kaming samahan sa isang panalangin ng closing prayer, kapatid? Pastor Harold. Sige po. Okay. Narinig po ba? Sige po. Sige. Go, bro. Go. Okay, sige. Mag-closing prayer tayo. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa napag-aralan namin, sa pamamagitan ng iyong biyaya kami natuto. At muli, Panginoon, sa aming pagtulog, sa aming paghiwa-hiwalay, patuloy, Panginoon, na pagtuturo mo sa amin, sa buhay namin, kung paano makitungo ng tama sa tao. At lahat po ng papuri ay sa iyo lamang, sapagkat sa iyong biyaya kami ay secure. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, paki-subscribe lang po si Did You Know po, si Pastor Harold, yung iba pang mga vlogger natin na active, sila Rio. Si Rio, si Kaisel, yan yung mga vlogger pa lang sa ngayon. Si Pastor Harold, sila po pa lang ang nakikilala kong vlogger pa lang. Patawad kung hindi ko nabanggit yung iba. Si Rosie Kayanong yata, vlogger na rin yata to, o hindi ko alam. Basta pakisuportahan lang po. Sila po ay kasama po natin, mga kapatid, kapanalig po natin. So maraming salamat po. See you on Saturday po sa ating Saturday night.